mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Yan pa lang sa unang punto ng talatang binasa natin, binanggit na dyan, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. No? So, kaya nga, ito pong pandaraya nating pag-uusapan, ito ay psychological. Siyempre, pandaraya yan. At sa Biblia, ang pinaka-master ng psychology ay si Satan. Pag pinag-usapan ang pandaraya, gusto niyang kaaway ng Diyos na makakonect ang tao sa kanyang isipan. So, dapat maging mapagmatyag tayo dyan, mga kapatid, at huwag kayong madamay sa pandarayang yan. Dahil warning na ito ng ating Panginoon. Kukunin ng kaaway ang loob ng mga tao, no? Sa kanyang mga plano. At ang sabi rito na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Sa i-contextualize natin, kasi ina-assume ko na alam natin yung doktrina natin bilang mga Adventist. Basic eh. So ngayon, ang ating dadalhin sa inyo ay yung mga katuparan, no? Dito kasi binabanggit na sinasabi niya, yung niya na tinutukoy dito ay yung second beast. Dalawa lang yung hayop ng Revelation 13. Yung first beast ay kumakatawan sa papacy. Yung hayop na nanggaling mula sa dagat, papacy yan. Yung second beast ay kumakatawan sa United States of America, ang pinakamakapangyarihang bansa bago dumating ang ating Panginoon. So, ang second beast, yung nagsasalita dyan, na dapat yung mga nakatira sa lupa, mga tao, gumawa ng larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Gumawa daw ng alin? Larawan, the image of the beast. Ano ba yung image? Ano ba yung larawan ng beast ng unang hayop na papacy? Ano ba yung larawan niya? Ang larawan niya ay yung combination ng church and state. Di ba kaya nga siya nakapang-persecute noong 538 up to 1798 ay dahil sa kanyang influensya na nagamit niya ang gobyerno ng Europa, yung divided Rome. Nagamit niya para pusigin ang mga tao na hindi sumusunod sa patakaran ng Papa sa Roma. Kaya nangyari yung persecution na ang dugo na nabuhos ng mga panahon yon ay umabot sa record ng nasa 50 million martyrs. 50 milyon na mga tao na ang gusto lang nila sundin ng Diyos. Nakalagay yan sa record ng kasaysayan. Ang problema, yung mga tao sa mundo, makakalimutin. Yan ang problema. Makakalimutin ang mga tao doon sa mga ginawa ng papacy during the Dark Ages. Tanong ko lang muna, meron ba tayong bisita dito ng mga non-Adventist? Sa kayo? Meron? Okay lang naman kung meron, wala namang problema doon. Kaya ang tinatanong ko, dahil gusto ko lang magpasintabi, lalo na sa mga kaibigan natin Roman Catholic. Ang tinatalakay natin dito, hindi yung pagiging Roman Catholic ninyo. Ang tinatalakay natin dito ay Roman Catholicism. Anong pagkakaiba ng Roman Catholic sa Roman Catholicism? Pag sinabing Roman Catholic, yan yung mga taong miyembro ng Catholic Church. Okay? Hindi po sila ang tinatalakay natin. Hindi po sila ang tinutuligsa natin. Bakit? Maraming mga anak ang Diyos sa Roman Catholic. Amen? Amen. Maraming mga anak ang Diyos dyan. Ang tinatalakay natin ay Roman Catholicism. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabing Catholicism, yan, alam na alam ng mga ROL students natin yan. Okay? Yan ay doktrina. Yan ay sistema. Sistema ng paniniwala. Sistema ng doktrina. Yun ang tinatalakay natin at hindi ang personalidad ng sino man tao. Yan ang dapat maging malinaw sa atin. So, inuutusan ng United States of America, maraming na to. Nabalitaan nyo na ba mga kapatid na yung nasa 100 halos 86 faith leaders of different religions nag-apila sa presidente ng Amerika. Nabalitaan nyo na yun? Last 2021 pa yun. Okay? Nag-apila sila sa presidente ng Amerika plus doon sa Senate President na si Chuck Schumer para ipasa na yung tinatawag na Build Back Better Schools.
yung Build Back Better stocks ngayon, nandoon nakapaloob yung solusyon sa nagaganap na krisis sa buong mundo. Okay? So ang tanong, ano ang kinalaman nito sa ating pinag-usapan na dapat gumawa yung mga tao ng larawan ng hayop? Again, ang image of the beast, ang ugali niya, combination of church and state. Pinagsama yung relihiyon at gobyerno. At ngayon, ganyan na naman yung nakikita natin ngayon. So, final declaration, sa ibang punto ng video, sinasabi ni Pope Francis na ang politics and religion neither to be mixed or to be separated. Last year lang yun. Yung relihiyon daw at gobyerno, politics, hindi dapat paghiwalayin. Nakikita nyo at naririnig nyo yung tinig ng first beast. Babalik, gusto niya naman niyang bumalik yung tinatawag na supremacy. At nandiyan na nga siya, nasa lundo na, malapit na mangyari yun. Kaya dito sa punto, nagagawa ang mga tao ng larawan ng unang hayop, simbol ito na papayagan ng mga tao sa buong mundo na manumbalik yung supremacy ng papacy. Dahil sa pagpapaniwala na dapat niyang pagsamahin ang church and state. Kaya hindi nakapagtataka, sa US ngayon, yung mga politicians, sinasabi nila ng hayagan na hindi dapat paghiwalayin ang church and state. Sinasabi ni Mayor Adams ng New York, hindi dapat paghiwalayin ang church and state, dapat pagsamahin. Kasi daw, ang state ay katawan, ang simbahan ay puso. Meron bang buhay na iwala yung puso sa katawan? Siyempre wala. Yun ay kanyang philosophy na dapat magkasama ang church and state. Kapag naririnig nyo na yung mga bagay na yan, ang ibig sabihin yan, malapit ng maganap yung larawan ng hayop. Okay? And then, yung isang congressman na si Boebert sa isang state ng Amerika ay ang tired of the issue of separation of church and state. Sabi niya, pagod na siya dyan sa usapin na paghiwalayin ng church and state. Can you imagine? Yung mga politician na yan, nung nanalo bilang congressman or mayor, nanumpa sila sa kanilang konstitusyon. Anong pinanumpa nila? Na ipaglalaban nila at itataguyod ang konstitusyon ng kanilang bansa. Pero bakit kayo yung konstitusyon ng kanilang bansa ang kanilang inaatake? Marami ngayong mga tao ayaw na mag-isip kasi nakakapagod mag-isip. Ang hindi nila naiintindihan na yung mga pananalitang yan patungo na dito sa sinasabi ng Bible prophecy. Once na magsama ang church and state, that is the image of the beast. At dyan magsisimula ang pag-uusig. Maraming mga tao sa mundo, kumbaga pinagkikipit-balikan lang mga kausapin ito. Pero pag nangyari na yan, magugulat ang lahat. Sa mundo, magkakaroon ng tinatawag na famine of the Word of God. Naka-prophecy yan sa Amos chapter 8, verses 11 and 12. Na huli na ang wala nang pagkakataon sa time na yun. Yung mga tao, hahanapin nila yung pangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi na nila matatagpuan. Hindi na nila masusubukan. Magpaparoot pa rito sila para hanapin lang yung aral patungkol dito sa pagkatumarating na yung kaguluhan ng mundo, pero hindi nila masusubukan. Magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Literally. Okay? Kaya hanggang ngayon, may pagkakataon pa tayo, tingnan natin mabuti ang sinasabi ng Biblia. At siya pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Napansin nyo yun, mga kapatid? Dito sa uutusan niyang mga tao sa lupa, meaning yung mga tao ito, dahil nga sa kanilang manipulative isipan nila, susunod sila sa lahat ng sinasabi ng beast. Susunod sila dahil sa tingin nila makakabutihan sa common good. Magkakaroon ng common good ang buong sanglibutan. Kaya doon sa puntong yun, mabibigyan ng hindi nga ang larawan ng hayop at kapag nabigyan ng hindi ngayon, may ipapatay niya ang sino mang hindi susunod sa kanya. Yan nga yung persecution na pinag-uusapan niya sa Revelation chapter 13. At ang lahat ng status ng tao sa lipunan, maliliit, malalaki, mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanyang kamay o sa loob at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa matuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang
pangalan. Pansin nyo yun, mga kapatid. Ang sinasabi niyan sa pangungusap, lahat ng status ng tao sa lipunan, mayaman ka man, dukha ka man, ano ang uri na meron kang kalagayan sa lipunan ito, mamimili ka sa pagtanggap ng tanda ng hayop, the mark of the beast, no? At hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa commercialism, makapagbili ng pangangailangan mo, makabenta kung ikaw ay negosyante, kundi meron ka dapat mark of the beast. Dahil pag wala ka nun, ipapapatay ka rin. Yan ang sinasabi diyan ng Bible prophecy. Ang akala ng marami ngayon, that is barbaric, hindi pwede mangyari yan. Nakalimutan nila na nangyari na yan. Mauulit lang. History will repeat itself. Can you imagine that 50 million martyrs? Okay? So ngayon, ito rin natin. Sabi naman ni Ginang White, every moment we must be prepared to witness the unfolding of wonderful events. Daily, we should reconsecrate our lives to the Lord's service. Sa bawat sandali ika, dapat tayong maging handa para saksihan yung mga nagaganap na katuparan ng mga pangyayari. Kaya araw-araw dapat tayong laging nakatalaga yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Araw-araw. Bakit? Hindi naman natin alam kung buhay pa tayo sa sunod na araw. So sa araw na ito, may pagkakataon ka, italaga ang buhay mo sa Panginoon para sa kanyang paglilingkod sa Kanya. So bawat sandali, dapat handa tayong saksihan yung mga katuparan ng mga magagandang pangyayari patungo sa katapusan ng sanlibutan. Bakit? Sinasabi rito, maging handa na saksihan. Para yung mga bagay na nakikita natin, bakit sa Bible prophecy, yan ang magtuturo sa atin na lagi tayo magtalaga sa ating Panginoon dahil malapit ang matapos ang panahon. Saksihan ng mga wonderful events. No? It has been shown, sabi diyan, it has been shown that the United States, is the power represented by the beast with glove-like horns. Yun na yung second beast. And that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claimed as the special acknowledgement of her supremacy. Yan, binabanggit na dyan. 200 years ago, sinabi na yan ni Ginang White na itong bansang Amerika magpapatupad ng Sunday observance. Kaya kung naalala ninyo, binanggit ko kanina na halos 100 religious leaders, Islam, Catholic, Islam, Buddhist, Muslims, no? Yung mga Orthodox, Jews, so on and so forth, nag-apila sila sa bansang Amerika na ipasa na yung batas na yun para tindigan ang issue ng climate change. Build back better stores. Pinupunto doon, yung pinaka-backbone nun ay ang Sunday observance. Hindi nila sinasabihan ng Bulgaran, pero mamaya ipapakita ko sa inyo na unti-unti nilang sinasabihan yung tungkol sa Sunday observance. Noon pa sa Biblia, sa writings ni Ginang White, sinasabi mismo na ang bansang Amerika ang magpapatupad niya. Dahil siya yung pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo sa huling araw. With Protestant teachers, there is the same claim of divine authority for Sunday keeping and the same lack of scriptural evidence as with the papal leaders who fabricated miracles to supply the place of a command from God. Yung mga guro ng protestante ay meron din ganun pag-aangkin ng kabanalan ng araw ng linggo. Inaangkin niya ng mga tagapagturo mga protestante, sabi nila. Pero wala namang suportang banal na kasulatan sa pag-aangkin na banal ang araw ng linggo. Tapos sasabayan mo pa yan na yung mga papal leaders, no, ay nagpapabricate ng mga milagro. Pag sinabi nagpapabricate, ano ibig sabihin? Ha? Gumagawa-gawa. Peke, fabricated. Okay? Mga milagro. Isipin nyo sa issue ngayon ng climate change, talagang, kumbaga, ina-arouse nila yung mga damdamin ng mga tao para matakot. Ina-arouse. Nung nagsalita ng mga nakaraang araw, ang United Nations General Secretary na si Antonio Guterres, ang sabi niya, the era of a global warming has ended. Yung panahon daw ng global warming tapos na. And the era of global boiling has arrived. Wow, imagine niyo yun. Yung kapanahunan daw ng global warming, yung pag-init ng mundo, tapos na. Ngayon naman ay kapanahunan ng boiling. Ano yung boiling? Kumukulo na. No, Brother June, kumukulo na. At pag sinabi ko, nung una mainit lang yan, pag kumulo na, delikado na yun. Yan ang pinaparating nila sa tao para ang tao ay magkaroon ng takot. Alam nyo, binebenta ang takot.
Sa mga media, social media, at yung mga pangunahing mainstream media, binibenta nila ang takot. Sinampulan nila nung panahon ng pandemic ng COVID-19. Binibenta nila yung takot. Sa halip na ito lang yung mga namatay, ito lang naman talaga yung namatay doon sa COVID virus, tinataas nila sa pinakamataas na level para matakot ang tao. Sino nagsabi niyan? Mismo technical director ng CNN. Napanood yun mga kapatid? Yung pag-amin na yun ng CNN technical director at pinakita niya yung mga tinatawag na data o status ng mga namatay sa halip na mababa, sinasadya nilang patasin. Nakuhaan siya ng patagong interview. Yun ang lalabas ngayon. At walang naipaliwanag ngayon yung CNN. Sinasabi nila, yes, of course, binibenta namin yung takot. Kasi ang tao kapag takot, hainan mo yan ng solusyon. Kahit hindi niya isipin kung mga bubuti pa o hindi ang solusyon, tatanggapin niya. Bakit? Takot siya. Yun yung psychology of man. Pag takot ka talaga, wala kang tinitindigan na dapat mong paniwalaan, susundin mo ano ang solusyon behind sa'yo. Kasi takot ka. Ganun yun, kaya binibenta ngayon ng takot. So nagpapapredicate sila ng mga miracles. Noong nakaraan lang, mga nakaraang araw, ewan ko kung may balita na talaga ganun lumabas, yung isang host ng isang variety show ay nagsabi na may nangyari ng milagro noong bumisita si Pope Francis doon sa isang lugar. Sinasabi nila, ewan ko kung may nabalitaan kayo. Pero yung mga milagro na yan, ang naririnig natin, katulad ng pagluha ng mga birhen o ano-ano pa man yan, yan ay fabricated miracles. Gawa. Para ang tao ay lalo matakot at yung iba nagpapaniwala ay lalo maniwala. Yan ang dapat natin matandaan dyan. So ginagawa nila ang lahat ng ito, back up with the power of Satan para papaniwalaan ang tao sa gusto nilang mangyari. The assertion that God's judgment are visited upon men for their violation of the Sunday Sabbath will be repeated. Maulit yan. Already it is beginning to be urged and a movement to enforce Sunday observance is fast gaining ground. Ngayon yung binabanggit dito na yung paghatol ng Diyos ay darating sa mga tao kung lalabagin nila yung Sunday Sabbath. Naalala niyo yung sinabi ni Pope Francis ng nakaraan, yung kabiguan na solusyonan ang climate crisis ay makakaranas ng tinatawag na judgment ng Diyos. Parurusahan daw ng Diyos yung mga tao hindi makikiisa para solusyonan ang climate crisis. Again, ang nasa pinakabuto ng climate crisis issue is the enforcement of Sunday observance. So nandoon na yung placement, yung placing ng papacy para paniwalain ng tao na dapat sundin ito dahil pag hindi, ang hatol ng Diyos ang darating sa inyo. Yan yung mga psychology nila. At ito ay nagpapasimula na i-urge sa mga tao. At yung movement, yung tinatawag na samahan na nagsusulong ng Sunday observance is fast gaining ground. Ano pag sinabing fast gaining ground? Kumbaga lumalaki na yung kanyang puwersa na maipatupad yun. Bakit? Papalitan ko sa inyo. The world is a theater, sabi ni Ginang White. The actors, its inhabitants. Yung ating sanglibutan ika ay teatro. No? Sinasabi rin naman yan ng Apostol na Pablo sa 1 Corinto 4:9. We are spectacles. Sabihin yung teatro, panuurin tayo. Ginawang panuurin. Sino yung mga actors? Yung mga nakatira dito sa sanglibutan. At inihanda nila yung gawa to act their part in the last great drama. Para gampanan nila yung kanilang bahagi dito sa dakilang drama na nangyayari sa mundo. A power from beneath is working to bring about the last great scenes in the drama. Satan coming as Christ and working with all deceivableness. Si Satan, literally mga kapatid, ay darating at i-impersonate niya mismo ang ating Panginoon Jesucristo. Paano pag dumating na itong si Satanas at iangkin niya, wow, napaka-amo ng mukha, tapos sasabihin niya, linggo naman talaga na, sapat pinalitan niya namin sa langit. See? Kung ngayon pa lang nagpapaniwala ang tao sa papacy at sa sinasabing solusyon ng world leaders, paano pa pag dumating na mismo si Satan, impersonating Jesus Christ. Sinasabi mismo yun. At ngayon pa lang ginagawa na ni Satan yung gawain ni Kristo. Ano yung mga gawain ni Kristo? Yung mga mabubuting bagay. Pero sabi nga ng Bible, ang kaaway nagdadamit tupa, pero ang loob-lobo maninila. See? So huwag tayo magpapaniwala sa surface. Yung mga kabutihan hindi pinapakita, ngunit merong motibo behind that good works na kanilang
ginagawa. Of righteousness in those who are binding themselves together in secret societies, because will be followed by the effect. Hindi ko maintindihan sa iba. Ayaw na ayaw nila pag-usapan yung secret societies kasi daw conspiracy theory lang yan. Meaning hindi totoo, hanggang theory lang yan. Pero ulit-ulit na sinasabi ni Ginong White na si Satanas ang siyang pinakapuno ng conspiracy. He is the chief of conspiracy. At ngayon, itong mga secret societies, binabanggit din ni Ellen White, especially sa book ng Great Controversy, about the Jesuitism na gagamitin ng Vatican para ma-achieve yung kanilang layunin. Ano yung layunin nila? Magkaroon ng tinatawag na supremacy and papacy at yung control ng kayamanan at kapangyarihan sa mundo. Okay? So yan ang sinasabi ni Ginong White na lahat ng nakikisama, no? Binding themselves together in secret societies, mapanganib yan mga kapatid. The agencies of evil, yung mga ahensya ng kasamaan ay combining their forces. Nagsasama-sama ng kanilang puwersa and they are consolidating. Okay? They are strengthening, sila nagpapalakas for the last great crisis. Take note the two words, great changes. Mga dakilang pagbabago are soon to take place in our world. And the final movements will be rapid ones. Napansin niyo dyan, yung mga ahensya ng kasamaan nagsasama-sama na. They are consolidating, nag-iipon-ipon sila ng kanilang puwersa. At merong malalaking pagbabago na magaganap sa ating sanglibutan. At yung huling galawan ay magiging mabilis, rapid. Kaya na dito mabibigla marami. Kapag mangyari mga great changes na hindi natin alam, kung saan patungo yan, maraming magugulat. Kaya nga ating pinag-aaralan ito. Pinag-aaralan natin ito mga kapatid. Ito may ipaparinig ako dito. Ito sa pinag-uusapan sa New World Order. Nandun na yung chat natin kanina. Yung kaninang pag-aaralan natin. Ang nagsasalita dito mismo ay representative at mga speakers. Una, itong International Monetary Fund. No? Itong New World, ano yung mga kasangkapan para mangyari yung New World Order? Yung New World Order, para maintindihan natin lahat mga kapatid, hindi yan conspiracy theory. Sinasabi mismo nila yan. Sinasabi ng Presidente ng Amerika, noon pa ang matandang Bush. Ha? Sino ngayong Bush na yan na matanda? Brother, sino yan? Matandang Bush. George Washington. Yung senior mismo. Washington. Hindi yung batang Bush, ha? Sinasabi mismo ng matandang Bush ngayon, panahon yun ang digmaan ng Iraq, di ba? Sinasabi niya mismo, yung New World Order ay dapat mangyari. Okay? Pag sinabi naman New World Order, bagong kaayusan ng sanglibutan. Okay? Yun yung bagong kaayusan ng sanglibutan. New World Order. Yan mismo nakalagay mismo sa dollar eh. New Order for the Ages. Sana na? Italang tayo. Doon naman nakalagay talaga yan. Part yun ng plano. Hindi yan conspiracy theory. At ngayon, yung kasalukuyang Presidente ng Amerika, si Joe Biden, yan ang sinasabi niya, ang Amerika ang mamumuna sa New World Order. Pinaparinig ko yan sa mga listener ng ating programa. Hindi ko tayo nagsasalita ng mga galing sa sarili. Sila mismo ang pinagsasalita natin. At ito, kung gumana yung video, maririnig ko ang sinasabi kung ano yung mga kasangkapan para sa New World. Try natin na. If you think what are the tools of the new world, everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone. Okay. Then anything can be done. Everything else is built on that. We were talking about this before we came onto the panel. Stop na muna natin. Ano daw yung mga sangka para sa New World Order o sa New World? Yung nga, New World Order yun. ID. You have a digital ID. Digital ID lang. Digital currency at smartphone. Yun lang. Kasi lahat ngayon, nakaano na mga kapatid, nakalatag na ngayon yung plano para sa lahat. Digital currency. Digital ID. Lahat na, doon na lahat ng transaction. Okay? Yan yung ginagawa, kaya nung maging pera natin, papunta na yan sa cashless society. Diba? Yung CBDC. Central Bank Digital Currency ang nangunguna dyan. Kaya umaalma yung ilang mga tao sa Amerika. Sila mismo umaalma. Yung isang senador na nakalimutan ko lang pangalan, pinapalabas ko rin yung sa aking programa. Siya umaalma mismo sa ginagawa ng mga leader at kasama siya doon.
bahagi daw yun ng alin? Control. Ano sabihin dyan? Control. Kukontrolin nila ang mga tao sa mundo. Sa halip na may 20 pesos ka, alam mo kung ano yung dapat mo lang bilhin at ano mo gastusin nyo? Malalaman ngayon lahat kung saan mo dadalhin niya, kung anong binili mo. Kasi nga, digital lahat. Kaya nga ito, papakita ko sa inyo mamaya. Pero maliwanag na ang sinasabi niya, ang kasangkapan para sa New World, digital ID, digital currency, at ang kailangan mo lang, smartphone. Yun lang, kontrolado glass. Sila nagsasabi, tapos sasabihan tayo, nag-uusap lang ng mga bagay na theory. Sila nagsasabi, hindi tayo. Kapansin nyo yan, mga kapatid. Kaya yung mga iba ngayon ayaw mag-isip kasi yun ang problema sa marami. Ito pa, ang leader ng United Nations. Ang United Nations kasi, humihingi sila ng treaty. No? Yung treaty na yun ay bigyan sila ng kapangyarihan. World Health Organization. Okay, WHO. Humihingi sila ng kapangyarihan na ibigay sa kanila ng gobyerno na in case may dumating na panibagong problema ng pandemic, sila na magsasabi ng dapat gawin ng mga tao. Kaya na tinututulan ito ng mga European Parliament leaders, yung mga mambabata sa Europe. Tinututulan nila kasi ang hinihingi ng mga yan, power to control people, power to control humanity. Yan yun mga kapatid ang mga nasa likod. Ito, talagyan ko ito. Ito yung leader ng WHO. To govern a country, you need rule of law. Yung unang punto niya, to govern a country, you need a rule of law. Tama yun. Para pangunahan mo ang isang bansa, kailangan mo ng batas. Tama yun, sa gobyerno. Importante yun, yung rule of law. Ngunit, ito. To govern a country, you need rule of law. You can't govern a country if you don't have a law. And for a shared problem like this common threat, you need to. At ngayon, matapos yung sabihin yun, dinala niya na yung comparison, katulad ika ng problema ngayon natin, ito nga, sila nang muna sa issue ng mga pandemic. Okay? At katulad yun sa nangyayari ngayon sa atin, doon na niya pinasok ngayon. Yung pamumuna nila, doon sa tinatawag na issue ng sanlibutan pagdating sa mga crisis pandemic. Some rules of the game. Otherwise, it cannot be governed like the pandemic which was going on. Diba? So, paano yung kanila mag-govern yung kanilang pinamumulaan kung wala silang tinatawag na power para doon, para i-govern. Okay, tuloy natin. Control, because no country feels obliged because there is no obligation, because obligation comes from law. There should be do this or don't do this. That's why we're pushing for We're pushing for treaty. To govern a country, you need rule of law. We're pushing for treaty. Kasi nga paano nila masabi na ganito ang gawin mo dapat kung wala silang kapangyarihan. At ang tinututulan naman ng mga magbabata sa Europe, pag binigyan mo ng kapangyarihan yung mga yan, hindi naman sila halal ng tao, magkakaroon ng problema na makontrol ang tao. Tama na lang. Ha? Hindi sila ang dapat kumontrol sa tao. Kaya nga alala ko, kaya ginagawa kong comparison yung nangyari pandemic. Kasi during that time, gusto na nga nila yung mandatory vaccination. Imamandate ang lahat. Wala pa silang kapangyarihan nun. Pag binigyan mo yan ng kapangyarihan, wala nang dapat tumanggi sa vaccination. Yun yung tinututulan nga ng mga European leaders. Buti pa yung mga European leaders matatapang. Yun ang maganda, may mga tao pa rin tumatayo sa tama. Kasi magkakaroon yan ng tinatawag na pilitan, mawawalan ng karapatan ang tao na magdesisyon sa kanilang sarili. At yan na yun ang hinihingihan nito ng treaty, ng WHO, na tinututulan ng mga European Parliament. Sana masundan yun mga kapatid. Intindihin natin yung punto na yun, na kapag nangyari yan, yung kapangyarihan natin na piliin, yung gusto natin piliin, mawawala yan. Diyan magsisimula ang iyong pagdurusa kung magdedesisyon ka laban sa gusto nila. Yan ang dapat natin maintindihan sa pag-aaral dito. O ngayon, eto namang founder ng World Economic Forum na si Klaus Schwab. No? Sinasabi mismo niya, hindi ko lang ilagay yung video dito, ang future ay nililikha. Ginagawa natin yung future. In one sense, totoo yan.
Kasi ikaw lang naman ang pwedeng magsabi kung ano mangyayari sa future sa pamamagitan ng ginagawa mo ngayon. Di ba? Ganun yan eh. Kung ano yung gusto mo maging sa future, gagawin mo ngayon yan. So in that sense, ikaw na ang umuubog ng iyong future and ng iyong destiny. Pero iba po ang sinasabi nito. Yung future na pinag-uusapan nila, yung galawan ng lahat ng sangkatauhan, sila ang mangunguna. Sila ang lilikha ng magiging kahihinatnan ng sangkatauhan. Sana nasundan nyo yun mga kapatid. Yun yung mapanganib dyan sa sinasabi niya. Eto si Jerome Powell na Federal Reserve Chairman, yun nga, siya yung, kumbaga siya yung nagpalutang na, ng tinatawag na magsishift na tayo mula sa cash patungo sa digital currency. Yung central bank digital currency. Siya yung nagsulong kasi siya nga chairman eh. At yan yung tinatalakay ngayon dito sa Great Reset. Today on the newscast, Kasi ang Great Reset, napansin niyo sa writings ni Ginawa, great changes will come into this world. And the final movements will be rapid one. So, ito nga, magiging mabilis na yung galawan, magiging takbo. Yan naman yung sinasabi ng Great Reset. In that sense, to reset this world. So, mayroon mangyayaring dakilang reset, and that is great changes. Ito, pakinggan yung sinasabi dito ng Watchman newscast. in the newscast, the Great Reset, how the push for global government and a digital currency is growing, and why 2030 is such a pivotal year for this sinister agenda. That's coming. Ito nga yung pivotal year for this sinister agenda. Sama talagang agenda nila. Yan nga yung global government. Yan yung New World Order na pinag-uusapan. Okay? Tuloy natin. Hey folks, Eric Stanwick here. Welcome to the Watchman Newscast. What would you say if I told you that by the year 2030, you'll own nothing, have no privacy, and yet you'll be happy? Pansin yun. Sinasabi kasi ng mga elite, mga leaders sa World Economic Forums, mga politicians sa buong mundo, na by the year 2030, ilang taon na lang? 7 years. Sinasabi niya rito, by the year 2030, you will own nothing and you will be happy. Isipin niyo yun mga kapatid ha. Mawawalan kayo ng anuman, pero magiging masaya kayo. Yan yung aim ngayon ng world leaders, ng global elite. Sinasabi mismo nila yan. At ngayon, kinukomentaryuhan nito ng ilan sa mga Christians na against sa ganyang patakaran. Imagine ninyo mawawalan ka ng pag-aari, pero bakit ka magiging masaya? Diba? Absurd. Pero siyempre, yung mga ayaw o mga walang pakialam sa nangyayari ngayon, okay sa kanila yun. Bakit? Doon sa idea na yun, tatanggap ko sila. Naalala nyo ng pandemic? Anong tawag doon? Ayuda. Ayuda. Kontento ka na ba sa ayuda? Kontento ka na ba? Hindi ka gumagalaw at tatanggap ka lang? Noodles. Diba sa mga, siyempre, sa mga walang pakialam na tamay, okay sa kanila yun. Pero you are a slave. Yan po ang kalagayan ng isang alipin. At ito yung mga alipin sa mundo. Ito. The United States Federal Reserve is considering the creation of a digital dollar. Bakit? Ito na yung pag-create ng digital dollar. Currencies have many supporters, yet critics warn they would be a privacy nightmare. Privacy nightmare. Kasi mawawalan tayo ng privacy dyan. Kasi nga malalaman nila kung paano mo ginamit ang pera mo kasi digital yan. Kaya may privacy, isa pa yan sa issue. Mawawalan ka ng privacy. Lahat ng mga nangyayari nito, ipapakita ko pumaya-maya kung sino ang utak nito, mga kapatid. According sa Bible prophecy. Tuloy lang natin. Ito. Yan. Napansin nyo dyan yung envoy ng United States of America na si John Kerry. Tapos itong billionaire na ito na si Bill Gates sa World Economic Forum. Lahat ng mga yan, nagsasalita sila sa magiging direksyon ng ating sanglibutan. Sila nga ang gustong kumontrol. At tinatawag nila ang tao na magkakaroon ng global recession kapag hindi mangyari yung mabilis na pagbabago ng current policy, course of monetary and fiscal tightening.
So kaya nga nila minamadali, mga kapatid. Tapos sinatakot nila ang mga tao na magkakaroon ng global recession. Delikado yan. Kaya dapat tao madaliin. There is so much insidious going on in the world that totally dominates the media cycle. You know, we're talking. Forward natin yan. Ito, yung binanggit na yun kanina, ito napansin nyo, 8 prediction for the world in 2030 by World Economic Forum. Yan. 8 prediction, pero titingnan lang natin dyan at least 2. Ano ang unang prediction ng mga elite? Yung mga billionaire sa buong mundo. Yung mga kumokontrol ngayon ng economics. Ano yung prediction nila? Una, ito. Pansin nyo yan? Ganda ng ngiti, di ba? Can you imagine, you will own nothing and you will be happy? At sabi niyan sa baba, based on the input of members of the World Economic Forum's Global Future Councils. Mawawalan ka ng iyong pag-aari and you will be happy. Ganyan ka kaya, kasaya. Pag nawalan ka ng pag-aari. Yan, ganda-ganda ng ngiti niyan eh. Di ba? Mawawalan ka ng pag-aari, masaya ka pa rin. Yan. Kaninong agenda yung ganyan? Whatever you want, you will rent and it will be delivered by drone. Mawawalan ng trabaho yung mga grab driver, yung mga joyride, no? Kasi kung ano yung magiging pangangailangan mo, you will subscribe, you will rent, at i-deliver lang sa bahay mo yan. Kaya nga pinapakita ngayon yung mga AI, di ba? Meron na ngayon sa Shopee, gamit lang nila yung, hindi ko ma-explain yun eh, basta nandun lang yun sa YouTube eh. Kulang dun sa computer na yun, malalaman mo na kung anong eksaktong damit para sa'yo. Ganyan na ang laruan ngayon na ginagawa nila, lalo na sa first world country. Okay? Although tayo ay part ng third world, pero tandaan ninyo, ang Ethiopia, ang Jamaica ay nandoon na ngayon sa proseso ng ganitong uri ng sistema, digital currency, digital ID. So, kontrolado sila ngayon. Okay? So, yan yung mga mangyayari. Di ba? You will own nothing and you will be happy. Whatever you want, you will rent and it will be delivered by a drone. Di ba? So, yun yung kanilang mga prediction. Yan. Ngayon, sa tanong, sino ba ang pasimuno ng ganyang idea? Ito, babasahin ko po sa inyo. Encyclical letter of Pope Leo XIII on Capital and Labor, Rerum Novarum. Number 4. 19th century pa yan, mga kapatid. Tayo ngayon nasa 21st century, 200 years ago. Nakaplano na yan. To remedy these wrongs, the socialists working on the poor man's envy of the rich are striving to do away with private property and contend that individual possession should become the common property of all to be administered by the state or by the municipal bodies. Nasa encyclical letter na yan ng papacy noong 19th century na si Leo XIII. Sinasabi nga dyan, yung idea ng Rerum Novarum. At itong Rerum Novarum, nilecture ito ng kasalukuyang Papa noong 2014 sa United Nations. Na ang idea niyan ay mawawala yung ating mga pribadong pag-aari. Yung ating mga individual possessions ay magiging pag-aari ng lahat. At ang mangunguna dyan ay ang gobyerno. Ngayon mismo, ganyan yung nangyayari pinag-uusapan sa World Economic Forum. Yung pag-aari ninyo, payag kaya din yung mayayaman? Siyempre hindi. Pero yung mga elite billionaires ang kukontrol sa lahat. Lahat ng mga pag-aari mo magiging pag-aari ng lahat. Equal. At ang mangunguna dyan sa pag-distribute, gobyerno. Galing pa yan. Galing ito, ang utak na ito sa Vatican. The system of the first beast of Revelation 13. Kaya kontrolado nila ang commerce. Bakit binanggit kanina sa binasa natin, Revelation 13:18, na ang sino mang walang tanda ng hayop sa kanyang noo o kanang kamay ay alin? Hindi makabili o makapagpili. Dito sa puntong ito, kontrolado nila ang commerce. Commercial.
Meron pa tayong babasahin mamaya. At itong pinag-uusapan natin, bahagi talaga ito ng Catholic social teachings or to the dignity of creation. Yan mismo yung Catholic teachings yan. O ngayon, nitong nakaraang mga araw, ito yun, August 21, yan, itong year, dito'y pinarating yung balita na sumusulat ngayon si Pope Francis ng kanyang ikalawang environmental document na Laudato Si. Yung Laudato Si na una niyang encyclical ay noong 2015 na i-launch, so nasa 8 years na. So ngayon may pangalawa siyang isinulat. Ito ay galing sa Catholic News Agency, hindi galing mismo sa kanila. Kaya walang fake news dito sa pinag-uusapan natin. Ngayon, pinatawag ni Pope Francis yung mga abogado. Okay? At sinasabi niya sa mga abogado na siya'y sumusulat ng ikalawang bahagi ng Laudato Si. Okay? Ang purpose ng pagsulat niya ng ikalawang Laudato Si para ma-update daw ang tao sa mga kasalukuyang pangyayari. Okay, ang tanong, ano naman kinalaman noong pagpatawag niya ng mga abogado? At itong mga abogado ito, mga kapatid, mga European lawyers ito. Ito yung mga abogado na pinanindigan nila na dapat sundin ang panuntunan ng batas. Which is tama. Dapat talaga sundin ang panuntunan ng batas. The rule of law. At ito pa, sabi rito, nagpasalamat itong si Pope Francis sa grupo ng mga European lawyers for their attention to environmental protection laws. Pope Francis said he was preparing another document on the subject. I am writing a second part to Laudato Si to update it on current problems. Yeah. The Pope told the lawyers August 21 during a meeting in the library of the Apostolic Palace. Members of the group, Pope Francis met with the represented presidents of European bars and legal associations who signed a declaration declaring in 2022 calling on members of the European Union and Council of Europe to uphold and respect the rule of law. Ganda, di ba? So itong mga grupo ng abogado ito, na nandiyan yung mga presidents ng European bars, can you imagine? Mga bigating mga abogado ito sa buong mundo. No? Dahil, sabi nga rito, ay ang gusto ng mga abogado, panatilihin yung pagrespeto sa panuntunan ng batas. Tama yan. Maganda yan. Pero anong dahilan ni Pope? Bakit niya pinatawag yung mga yan? For this reason, he told them, I appreciate your insistence in one of your proposals that the rule of law should no longer be subject to the slightest exceptions, including in times of crisis. Ito yung alam nyo, ang sistema ng psychology, kapag meron kang kausap at sasabihan ka, alam mo, sasabihan ka una ng magagandang pananalita, mag-ingat ka. Dahil ang kasunod niyan, atake. Napapansin nyo yun sa mga usapan? Minsan sasabihin, alam mo, ang ganda ng sinasabi mo, kaya lang ganito eh. Pangit pala. Diba? Sa pasimula, i-heli ka, hanggang makarating ka sa taas, bibitawan ka para bumagsak ka. Yan ang sistema. Bakit ko sinabi? Pansinin ninyo. Ang sabi ni Pope Francis ay, na-appreciate ko ang iyong pagpapanatili ng panuntunan ng batas. At ang batas dapat ika ay hindi magpasailalim yan at hindi magkakaroon ng exception kahit pa sa panahon ng krisis. Yan. Pinurin niya yung mga abogado. Kasi sila nag-i-insist na panatilihin ang rule of law. Walang exceptions. Kahit pa sa panahon ng krisis, panatilihin ang rule of law. And then, ito na ang kasunod na sinabi ng Pope. For the rule of law stands at the service of the human person. Yung panuntunan daw ng batas ay tumatayo bilang naglilingkod sa mga tao and aims to protect the dignity of each which admits of no exceptions. At itong ikang batas na ito ay nagbibigay ng proteksyon sa dignidad ng sinuman at
tinatanggap niya na wala dapat na exceptions. Okay? Ngayon, today, eto na ngayon. Tinaas niya sa taas. Eto na ngayon, ang sabi ni Pope, today in effect, we are witnessing a tendency to claim more and more individual rights. Anong ibig sabihin? Eto yun mga kapatid. Dahil nga sa insistence na panatilihin ang rule of law na walang exemption kahit sa panahon ng krisis, lumalabas ayon kay Pope Francis, nagkakaroon ng tendency ng pag-aangkin ng higit at higit na karapatan ng bawat individual. Tanong, masama ba na magkaroon ng karapatan ang mga individual? Tandaan niyo mga kapatid na tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatang piliin ang gusto mong piliin. Naniniwala ba tayo doon? Yes. Maniwala man o hindi, yun ang totoo. Ang Diyos nagbigay sa atin ng free will, freedom to choose. Malayang piliin kung ano ang gusto natin piliin, pero sa bawat pagpili, merong consequences. Alin yun? Kahihinatnan. Kaya nasabi ng Diyos sa Deuteronomio 30:19, narito ang buhay, narito ang pagpapala, narito ang sumpa. Diba? Piliin ninyo ang buhay. Narito ang buhay, narito kamatayan, narito pagpapala, narito ang sumpa. Pero piliin niyo ang buhay, sabi ng Diyos. May pagpili. Hindi namimilit ang Diyos. Pero dito, sa ugali ng papacy, okay? Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, sistema ng kapabahan. Ang sistema ng kapabahan, galit sila sa individual rights. Ayaw nila na magbigay ng karapatan sa tao na piliin niya yung gusto niyang piliin. Tandaan niyo yan. Yan ang ugali ng first beast. Kaya, ang punto na sinasabi niya sa mga abogado rito, kung papanatilihin natin ang rule of law, lalo na sa panahon ng krisis, na wala kayong exemption dyan, mabibigyan nyo ng higit at higit na karapatan ang tao. Naalala nyo, again, ito kaya lagi kong binabanggit yung foundation ng pandemic. Noong pandemic, sa usapin ng vaccination, sinasabi mismo ni Pope Francis na dapat ang lahat ay magpabakuna kasi tanda yan ang pag-ibig. Yung tinatawag na individualism o yung pagdidesisyon ng bawat sino man na ayaw magpabakuna ay radical and virus of radical individualism. Napansin niyo yun? Alam niyo, bawat babanggitin ng papacy sa usapin ng karapatan at individualism, pananatilihin niya na ang sino man walang karapatang pipili ng gusto mong piliin. Basta kung makakaapekto sa katayuan ng higit na nakararami. Naalala niyo kanina yung sermon? The majority. Kung ikaw ay nasa minority, hindi mo pwedeng panatilihin yung kalayaan mo, yung karapatan mo. Ang tawag ni Pope, virus, yung individualism. Kaya nga dito sa kapanahunan ngayon, naririnig na muli natin, ito mga simbol, naaamoy na muli natin yung bangis ng sistema ng papacy. Na yung pag-uulit ng pag-uusik, malapit, nasa dulo na tayo mga kapatid. Dahil nandito na siya, muli niyang ipinapahayag na walang dapat binibigyan ng karapatan na pumili magdesisyon ang sino man tao. Dagdag pa niya, without taking into account the fact that every human being is part of a social context. Ito uli yun. Pag sinabing social context, gusto nilang sabihin, buo tayo lahat. Buo, nakatali ang sangkatauhan sa isang desisyon. Yan yung social context ng Vatican. Na hindi ka pwedeng humiwalay dyan sa kabuuan. Yan ang ibig niyang sabihin. Pakita ko po sa inyo. In which his or her rights and duties are bound up. Tingnan niyo. Yung katungkulan ng o karapatan ng tao ay nakatali with those of others sa lahat and with the common good of society itself. Ito mismo yun. Ito ang hindi ko maintindihan bakit hindi ito nakikita maging ng iba nating mga kapatid at leaders. Na itong sinasabi, maliwanag ang sinasabi, ito 2023.
Last month lang yan. Ito yung bangis niya o nandyan. Na yung karapatan daw ng bawat isa at yung katungkulan nakatali sa lahat. Nakatali sa lahat para sa kabutihan ng lahat. Para sa kabutihan ng lipunan. Kaya nabawal ang individualism or pagdedesisyon ng sino man kasi nakatali ang solusyon sa pagkakaisa ng lahat. Nakatali ka dyan, hindi ka pwedeng humiwalay. Ano nga ang sabi sa Roma 12:1 at 2? Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. Yun ang nais ng Diyos. Kung merong panukala ang sanglibutan, mag-iba kayo kasi hindi yan galing sa Diyos. Kita niyo mga kapatid? Ngayon, maliwanag ang sinasabi ng Pope Rome doon sa mga abogado na hindi pwede yan. Yung rule of law na yan, yung panuntunan ng batas na yan, may exception yan, lalo na sa panahon ng krisis. Ano ang krisis ngayon mga kapatid? Pandemic, climate crisis, terrorism, yung walang pagkakapantay-pantay. Kaya speaking of inequality, bakit pumapasok yung mga end it now? Tinatanggap ng church ang end it now. Yan ay galawan ng women's movements para wasakin ang pamilya na pinapalabas nila. Kung anong kayang gawin ng lalaki ay kayang gawin ng babae. Nagkakaroon ng division ng pamilya patungo sa pagkawasak. Bakit natin ipopromote yung gawain ng sanglibutan? Kung sinusunod ng bawat Seventh-day Adventist Christians yung sinasabi ni Pablo sa Efesos, yung submission, it produce harmonious relationship. Kumpleto ang Biblia. May ibang mga kapatid, kapag nire-lecture yan mga ending now, yung mga violence, alam nyo, wala namang mangyayaring violence kung sinusunod natin yung sinasabi sa Efeso na ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Wala mangyayaring violence. Di ba sa halip na pag-usapan yung mga, isipin mo, palalabasin pa yung mga witness ng mga bata na minaltrato, mga bata na nakaranas ng sexual abuse, dapat bang pag-usapan natin yan sa church? Di ba kung may nag-uusapan sa church, kung paano purihin natin ang Panginoon, paano umunlad ang isipan mo para hindi mo magagawa yung mga ganyan karing-mariam-haring na bagay? Di ba dapat ganon? Kapag pinag-usapan mo ang Diyos at si Kristo at ang kanyang turo, mamamalayan sa bawat kanan. Pero kung pinag-usapan mo yung mga bagay-bagay na yan, anong solusyon magagawa mo dyan? Yes, makakapagsabi ka ng mga solusyon mo, pero hindi yun yung primary solution na nais ng Diyos na matutunan natin. See? Yan mga kapatid. So anyway, nabanggit ko lang yun dahil nandito sa puntong ito. Na para masolusyonan ang global problems, anumang plano nila, sumunod ka lang. Makita nyo yan mga kapatid? Hindi ka pwede mag-desisyon ng sarili mo. Ito pa. In a statement later on Monday, the director of the Holy See Press Office, Matthew Brony, explained that the new updated version of Laudato Si will focus in particular on the most recent extreme weather events. Saan na naka-focus itong part 2 ng Laudato Si, yung updated niya? Sa mga extreme weather events. Sa mga matitindi, malulubhang mga pangyayari ng kalikasan. Hindi ko lang maalala kung na-lecture ko dito o na-ipakita ko sa inyo yung sinasabi ng Great Controversy na ang gumagawa ng dilubyo at kawaksakan ng sanglibutan ay si Satanas mismo. Naalala nyo? Na-i-present ko na ba rito yan? Yung iba okay, yung iba hindi, di ba? So, sige, babanggitin ko na rin. Ang gumagawa ng dilubyo ayon sa Selected Messages Book 2 ay walang iba kundi si Satan mismo. Si Satan ay gumagawa sa dagat, sa ipapawid ng mga dilubyo, sa lupain, yung mga natural disasters, lindol, baha, cyclone, hurricane, si Satanas lahat ang nagawa niyan. Kasi
sinasabi ng propetisa ng Diyos, natuklasan ni Satanas yung laboratory of nature. Ano yung laboratory of nature? Yung mga elemento ng kalikasan. Naalala ninyo nung panahon ni Job? Ano ba ang ginamit ni Satanas para patayin yung mga anak niyo? Malakas na hangin. Tornado. Si Satanas kaya niyang gawin. Pero meron lang siyang limit na pinapayagan ng Diyos. No? Nakapagpababa si Satanas ng apoy galing sa langit para wasakin yung mga property ni Job. Noong panahon ni Elias sa Mount Carmel, pinigilan lang ng Diyos si Satan. Huwag mong gawin yan. Parang ganun yung nakikita kong sinabi sa kanya ng Diyos. Kasi gusto ni Satan na tulungan yung mga mananampalataya ni Baal doon sa Mount Carmel. Diba, ang duelo doon kung sino makapagpababa ng apoy, pinigilan ng Diyos si Satanas. Ayon sa Spirit of Prophecy. So dito sa mga nangyayari ngayon sa mundo, pinapahintulutan ng Diyos na gawin sa Satanas yun kasi may plano naman sarili ang Diyos. So si Satanas ang lahat ng gumagawa ng kasagunaan ng tao at si Satanas din ang magbibigay ng solusyon. Ano yung solusyon? Counterfeit Sabbath, yung huwag na Sabbath, yung araw ng pangingilin ng linggo. Na in the first place, si Satanas din ang gumamit sa Roman Catholicism para palitan yung pangingilin mula sa gagawing linggo. Paulit lang yan. So, dito nakapokus yung Laudato Si sa nagaganap na extreme matinding events. Kaya ba, United Nations ang una na from the era of global warming, here comes the era of global boiling. Diba? Ini-exaggerate nila masyado yung mga nangyayari ngayon para ang tao ay matakot. Ngayon, itong Pope, sabi sa Vatican News, ito napansin nyo, describes the Holy See's accession to the Climate Convention and the Paris Agreement. Ito mga kapatid, tandaan nyo, yung naka-highlight ng red, accession. Dito sa Climate Convention, yung Climate Convention at yung Paris Agreement, ito na yung Paris Agreement, noong 2015 yan naganap. Lahat ng mga leader sa buong mundo, government, religion, iba't ibang institution, economics, politics, no? Ay nag-usap-usap at nagkasundo. Ang ibang terminology dyan ay Paris Accord. Iba naman Paris Agreement. Napababain yung carbon na dioxide sa ating atmosphere for about 1.5 degrees. Kasi ngayon malala na. So kaya daw yun na maabot yun. So yun yung pinagkasunduan. So 8 years na ang lumipas. Parang wala pa rin nangyayari. So ngayon, eto na, kukuha na niya at session. At ang sabi rito, the instrument with which the Holy See, in the name and on behalf of Vatican City State, accesses to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kumbaga, inupuan na niya accession pag-upo sa trono. Pangumunahan niya ito lang matindi. Pero alam naman natin siyempre, siya na talaga ang nagmumuna. So, formalidad, siya na ang umupo rito. At sabi sa Biblia, regarding sa pag-upo, eto sabi sa Apokalipsis 18:7, kung gaano ang pagkapagmapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ang tinutukoy dyan ay ang bulaang iglesia, which is the Roman Catholic Papacy, Roman Catholicism. Okay? Siya ang tinutukoy dyan. Iniisip niya sa kanyang pagiging pagmamapuri, sa kanyang pamumuhay na malayaw, na sinasabi niya, walang mangyayaring pahirap at pagluluksa. Kaya sinasabi rito ng Panginoon, ibigay ninyo sa kanya ang pahirap at pagluluksa. Bakit? Sinasabi niya sa kanyang puso na ako'y nakaupong reyna. At hindi ako baho at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kita niyo? Inuupuan niya. No? Yung mga hari ng sanglibutan, yan yung simbol ng mga hayop dyan. Pinapangunahan ng False Church ang mga world leaders. Kaya nga pagsasararawan ng Biblia, siyang nakaupo sa mga hari ng sanglibutan. At tandaan natin mga kapatid, practically speaking, pag ikaw nakaupo sa kalabaw o kabayo, sino masusunod? Kung saan kayo pumunta? Obviously, yung nakaupo. Ikaw magsasabi, kanan o kaliwa, sa pamamagitan ng talib lang, o paano ang ginagawa nila. Di ba? Yun ang practical. Kung sino nakaupo, siya yung masusunod kung anong direksyon ang tutukuhin. At mismo ngayon, sa usapin ng climate crisis, siya na ngayon ang nakaupo. Kaya nga sa kanya, doon, nagtatanong ng lahat ng world leaders, iba't ibang institusyon, kung anong gagawin.
Di ba? Siya namumuna. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, makagsilabas kayo sa kanyang bayan ko. Ito yung panawagan natin na dapat mas malawak, mas marami, na tayo nananawagan at sinasabi natin ang kabulaanan nitong ayot ng Revelation, itong first church ng Revelation 17 at 18 at ng ayot ng Revelation 13, which is the first beast, the papacy. So tayo ang nananawagan na meron pa mga anak ng Diyos, iba't ibang samahan ng pananampalataya na magsilabas kayo upang huwag kayong mangarapay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Darating ang panahon sasalutin ito at dito ibubuhos ng Diyos ang huling itong salot at madadamay yung mga taong hindi lumabas yan. No? Pero nakita natin sa Biblia, maraming lalabas sa kanya. Maraming madidilat ang kanilang mga mata. Ito again, sa Earthbeat, humanity has moral obligation to fight climate change. Binigay sa atin yung obligasyon, yung moral obligasyon para labanan ng climate change. Bakit? The first entails gratitude for God's loving and generous gift of creation. The second calls for acknowledging that we are joined in a universal communion with one another. Ayan, inulit niya na naman dito sa pangalawang punto na tayo nakatali, isahan, hindi pwedeng magkaroon ng kanya-kanya. Okay? Universal communion and with the rest of the world creatures. The third involves addressing environmental problems not as isolated individuals but in solidarity as a community. Diba? Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi pwede yung kanya-kanya. Yan yun mga kapatid. Kaya dito minamanipulate na niya yung isipan ng mga tao sa mundo na once na isa sa Vacation Sunday Law para maayos ang ating planeta, makipagkaisa kayo dyan. At mangyayari yung sinasabi ng Revelation 13 verse 8. And all the earth, all will worship the beast and the dragon. Dahil sa kanilang pagsunod dito sa papacy. Pero yung mga taong nagtiwala kay Kristo, katulad ni Miguelas, tumayo siya kung anong sinabi ng Panginoon na nanatili yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Sana doon tayo mga kapatid. Kung nasundan ninyo kagabi yung pagtalakay natin ng 10 virgins, mga kapatid, ibang klase. Ibang klase yun. Sana tayo masumpungan bilang matatalino. Kaya kasi hindi pa nakapanood, ang title lang naman nun ay paano, how to become wise. Then, ang alam niyo po, yung mangmang at matalino, pare-pareho natin yun. Naghihintay din sa pagdating ni Kristo. Hindi halos makita ang pagkakaiba. See? Kaya manalamin tayo mga kapatid, magditulan tayo ni Miguelas, ano mangyari? Tayuan natin kung ano yung tama. Religious, political, social, and cultural leaders, he said, must work together. Di ba pinarinig ko sa inyo yung video? Yun din yung panawagan niya, work together. At kapag yung mga world leaders, anyway, magyayari naman yun, kaya na sinabi ng Revelation 17, nakaupo na siya doon sa mga hayop, sa mga leader ng sanglibutan. Mangyayari yun. Ito, yung current. O yung last year pa, the final declaration, sinasabi na niya yan. Di ba? Tuloy na lang natin. Ito bang sabihin noong August 15? From Genesis to Revelation, the scriptures remind us that humanity is part of natural world and we are meant to live in an, take note, the terminology is interconnected, interdependent relationship with God and with the whole creation. Napansin niyo ito yung mga pananalita ng Roma, ito yung pananalita ng papacy. Interconnected, interdependent. Kaya hindi tayo pwedeng maghiwalay, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya desisyon. We are interdependent to each other. At ito yung mga lectures, kahit sa mga non-government sectors, sa mga business leaders, yan ang nile-lecture nila. Kaya ngayong boss ko, hindi ako nagtataka, narinig ko sa kanya, nung ako'y pumapasok pa noon, face-to-face, sa office, ako yung isa sa kinukuhang nag-devotional. Imagine niyo, napakarami, nasa 500 mahigit hanggang 700 na mga tao sa opisina. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ng boss namin, na mag-devotional. No? 5 minutes na lang yun, pero malaman. Pero sinasabi ng boss ko,
Basta huwag natin pag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa doktrina ng bawat isa, yung kaibahan ng mga doktrina. Siyempre, tayo ay iba. May Sabbath tayo, may second coming, mayroong tungkol sa pagkain. So, huwag yung itakil yun. Kasi sabi niya, isa din naman yung Diyos natin. Kahit iba-iba tayo ng paniniwala. Sa langit din naman lahat tayo pupunta. Yan ngayon yung kanilang isipan dahil yan ang mga nile-lecture sa kanila mula pa sa doctrine ng Catholic teaching siya. Walang problema kahit iba-ibang relihiyon ka sa langit pa rin ang punta. Mali, ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. May kondisyon. Ano yung kondisyon? Gumaganap ka ng kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Masunurin ka sa kanyang kautusan. If you love me, keep my commandments. Yun yung punto doon. Of course, we are saved by grace. Pero yung grace na yun, ang nagbibigay siya ng power to obey the law. Diba? Yun yung punto nun. Pero dito sa katuruan ng sanglibutan, ibang klase ito. Maraming deception. Gumagamit ng magagandang terminology, pero ang punto doon, para siluin ka ng kaaway ng Satan. Interconnected, interdependent, magmahalan sa isa't isa. Mga motherhood statement na sa isang mga emotional na tao at pinairan mo lang yung right brain mo, hindi mo pinairan yung left brain mo, maniniwala ka talaga. So anong pagkakaiba ng right brain at left brain? Ayon sa science, ang left brain, nandito yung analytics, nandito yung reasoning power, nandito nag-a-analyze ka based on evidence. Samantalang ang right brain, nandiyan yung emotion, nandiyan yung artistic, nandiyan yung dreamy. Kaya nga mga binibigay nga panuorin sa mga Pilipino. No? Mga tao sa mundo, mga drama, mga sampalan, mga away, mga asawa. Di ba? Yan ang paborito ng maraming panuorin. Kaya bumababaw yung isip kasi ang pinahiral, alin? Emosyon. Di ba? May kasabihan na when emotions are high, intelligence is low. Pag mataas yung emosyon, alin? Mababa yung talino. Mababa yung pag-iisip. Totoo yan. Subukan yung mataas ang emosyon pag kaya-away kayo. Di ba? Pag mataas ang emosyon mo, pero pag bumaba na yan, sisi ako bakit ko nagawa yun. Di ba? Kasi mataas ang emosyon mo. So dapat kontrolin ng left brain mo ang right brain mo. So ito ang ginagamit ngayon sa mundo. Pahinain ang isip ng mga tao. Manood kayo ng mga basurang bagay. Hihina isip niyo. Kasi dapat pinapakain natin ang ating isipan ng mga bagay na makapagpatalino sa'yo. Kung pakainin mo ng puro basura, hindi basura din yung mangyayari. Pasensya na sa mga terminology na ginamit ko. Real talk lang kasi yun. Di ba? Okay, ituloy natin. Sabi rito, napansin niyo ito, we are to revere, dito sa red, we are to revere and respect the earth and its balanced web of life as holy, much as we're called to keep the Sabbath holy. Ang ganda naman pala yan, may Sabbath. Tandaan niyo mga kapatid ha, sabi dyan, igagalang natin at i-respeto ang ating planeta. No? At ano pa? Tayo'y tinatawagan para ipamilin ang Sabbath na banal. Tuwatayo mga Sabbath naman pala. Linggo yan mga kapatid. Linggo yan ng Roman Catholicism. Yan yung binabanggit ko sa inyo na sa Laudato Si Pope Francis, na babasahin ko rin maya-maya, yung Sabbath na yan ay ikinakapit sa araw ng linggo. Hindi yan yung Sabbath ng Bible. So kaya yan ang pinupunto ko na yung mga nangyayari na yung issue, ang pinaka-backbone niyan ay ang Sabbath enforcement o ang Sunday enforcement. Isa pa. Indeed, ito, Pope Francis' papal encyclical Laudato Si on care for our common home names the climate as a common good. Kita nyo? Yung common good, kabutihan ng lahat, Catholic teaching siya, belonging to all and meant for all. And urges the progressive replacement of technologies and systems based on fossil fuels without delay as a faithful response to caring for our common home. Common home natin, ingatan natin ang ating planeta. Sa mababaw nga, iisipin mo, ang ganda naman. Mga salbahe naman itong si Brother Melvin. Ba't inaatake mo niyan? Ang ganda ng plano na yan. Narinig ko rin sa mga kapatid natin eh. Kaya binabanggit ko po sa inyo. Ano masama yan, Brother Melvin? Ang ganda na sinasabi na yan. Iniingatan. Yan yung mga taong nagbibigay ng solusyon, pero kayo, atake ng atake. Mga kapatid, hindi kayo umatake.
Nagbubukas tayo ng isipan mula sa sinasabi ng Biblia. And Yan dahil nagbitag ng kaaway na ikaw ay makikisa sa kanila kasi para sa kabutihan ng lahat. Yan yung majority, the voice of the majority. Meron pang mga malalalim na pag-aaral dyan. Pero tingnan natin ngayon, dito sa Laudato Si. Nandiyan lang naman yan sa internet, basahin nyo. Paragraph 237. On Sunday, tingnan nyo yan ha. Ano yung pinopromote yan? Araw ng Linggo or Sunday. Our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, and with others, and with the world. Pinopromote yan sa Laudato Si, yung Linggo. Katulad ika ng Sabat ng mga Hudyo. Pero kung sa Biblia yung Sabat ng mga Hudyo, wala, Sabat yan ng mga tao. Sabat na ginawa para sa tao, hindi para lang sa Hudyo. At ang sinasabi ni Pope Francis, yung Linggo na yun, yun yung araw na nagdadala ng kagalingan ng ating relasyon sa Diyos. Mga kapatid, yung Linggo ba ay sinasabi ng Biblia na araw na para gumaling tayo at maging maayos ang ating relasyon sa Diyos? Hindi! Ang Sabado ang ginawa ng Diyos para magtumibay ang ating relasyon sa Diyos, hindi Linggo. At yan yung sinasabi natin. Yan yung punto ng Laudato Si. At yan yung ini-endorse ng bansang Amerika. Nakikita na ba natin yung sinasabi ngayon ng Revelation 13? Na sinasabi ng Amerika na sampahin ng mga tao ang unang hayop. At yan nga ang ini-endorse ng Amerika. Si Pope Francis lang ika, ang sabi ng Amerika, ang may moral na obligasyon na magbigay ng solusyon sa usapin ng climate crisis. Wow! Nagmukhang tagapagsalita ng papacy ang Amerika. At yan ang sinasabi ng Revelation 13 verse 12. Uutusan niya ang mga tao sa lupa na dapat silang gumawa ng larawan ng unang hayop. See? Kaya itong mga usapin dito mga kapatid, kung talagang nagpasakop tayo sa banal na Espiritu, makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Sabi pa niya rito, Sunday is the day of resurrection. Binibigyan niya ng diin yung kahalagahan ng Linggo. It is man's eternal rest in God. Yan yung pangwalang hanggang kapahingahan ng tao sa Diyos. Wow! Hindi Linggo, sabi ng Biblia. Sabado yun. Kaya kanina, nagtanong ako kung meron dito Roman Catholic, para maintindihan niya ang pinag-uusapan natin. Hindi personal ang ating pinag-uusapan, kundi doktrina. This is the Roman Catholicism, not the Roman Catholic. Okay? So ano ba ang sinasabi sa Laudato Si? Ito, placing, piniplace na niya. The law of weekly rest forbade work on the seventh day. Tinote niya, Exodus 23:12. Yung linggo ang kapahingahan ika ay nagbabawal na gumawa ka ng ikapitong araw. Bakit ko sinabi placing? Once na pinaira ng batas linggo, bawal ka rin gumawa sa araw ng linggo. Ang ginoon niya dyan, Sabado yan, hindi naman linggo yan eh. Ikapitong araw yan, hindi naman unang araw. Kaya nga ang point niya, Sabat lang yan ng mga Hudyo yung Sabado. Pero once na in-implement ka yung batas sa linggo, yan yung walang hanggang kapahingaan sa Diyos, at yan ay bawal kang gumawa, mangingilin ka ng araw ng linggo. Kaya dito ang punto doon sa mga nagtatanong, paano yung mga Muslim? Ang mga Muslim, mangingilin ko rin ng Biyernes, pero ipangilin din nila ang linggo. Ang mga Seventh-day Adventist, mangingilin din naman kayo ng Sabado, hindi naman binabawalan kayo, pero mangilin din kayo ng linggo. Yun yung punto niya. Kaya hindi yan dapat sa Muslim, kaya na-agree yung mga Muslim dyan sa Laudato Si. Kaya nga kasama ang mga Muslim sa humiling na ipasa na yung batas regarding sa Build Back Better Stores Sunday Law ang nasa backbone ng mga kapatid. Tandaan nyo yan. Ang Diyos pa rin may control kung kailan niya pahintulutan nyo. Pero sa nangyayari ngayon, nakikita natin, nasa dulo na tayo. Nasa dulo na talaga. Ayan, yung rest o kapahingahan ikay nagbibigay sa ating mga mata ng
makita natin ang malawak na larawan at nagbibigay ito sa atin ng renewed sensitivity. Ano yung sensitivity? Yung something na kamalayan. Kamalayan para sa karapatan ng iba. Huwag na pagkabuti mo, pag mamilin ka ng linggo, binibigyan mo, ikaw may malasakit sa kapwa-tao mo. Kita niyo ang psychology. Ha? Meron kang mabuting kamalayan at ito ang kapahingahan ng asentro sa Eucharist. Ano ba yung Eucharist? Yan yung misa na ginagawa ng araw. Linggo, yan ang Eucharist. Diyan maraming pinatay during the Dark Ages. Yung mga lalaki noon, ng mga Protestant na tinatali sa poste bago sindihan ng apoy. Sinasabi mag-Rican ka, naniniwala ka ba sa Eucharist? Yan yung mga doktrinang pumatay sa milyon-milyong martires. Tapos ngayon, nandiyan na, inuulit nila. Tapos yung mga tao, tuwa-tuwa naman. Sabi ko nga kanina, makakalimutin talaga ang mga tao. Sobrang makakalimutin. No? Hindi nila nakikita na halimaw itong papacy system. Halimaw yan. Sabi nga ng Great Controversy, hindi nagbago ang ugali niya. Kumbaga bumubuhayo lang siya. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Pero ngayon, pinaniniwalaan siya ng mga tao sa mundo. Yan ang problema mga kapatid. Kaya nga ang atin dito ay para buksan ang isipan ng marami, kapatid man o hindi. Ako'y naniniwala, maraming Roman Catholic ang lalabas sa kanila at ipoprotesta yung ginagawa ng papacy. Nung panahon pa lang ng pandemic, ilang mga pare ang hindi sumunod sa Vatican. Nang sinabi ng Vatican, huwag niyong papasukin sa inyong mga simbahan ang mga hindi bakunado. Umalma yung ilan sa mga pare. Hindi pwede. Dapat ito ang panahon nito, meron akong mga documents ng mga kapatid. Di ako nagkikwento sa inyo ng ako sa nila kwentong barbero. Wala gano'n. Sinasabi mismo ng mga kardinal, na-interview pa yun sa isang social media site, no? Na sinasabi ng pare na ito nga dapat ang pagkakataon ng mga tao walang pagbawalan, bakunado ng hindi na pumasok sa ating mga simbahan para patuloy silang lumakas ang kanilang pananalig sa Diyos. Kita nyo, ayos yung pananalita ng pare. Di ba? Yun yung tama kasi. Anyway, babasahin ko pa mamaya kung patungkol sa kanila. Ito pa. Etong nag-seminar, itong Cardinal Turkson, ayan, inulit nila yung sinasabi ng papacy kasi kanila yun eh. Universal fraternity, interconnectedness. Anyway, pag sinabing universal fraternity, ito yung encyclical letter ni Pope Francis noong 2020. Fratelli Tutti, yun ang tawag nila. Fratelli Tutti, it means brotherhood. Okay? So pag nakikita niyo mga Fratelli Tutti na mga design or mga logo, it's all about brotherhood. Yan yung doctrine nila that no one will save alone. Walang maliligtas daw na nag-iisa. In spite of the fact na sinasabi ng Biblia that salvation is all about personal, individual relationship with Jesus Christ. Ayan. Ito patungkol sa yung sinasabi nila pag-iingat sa ating kapaligiran. This imperative of care, itong utos na ito sa pangangalaga also extends to the teachings about what? Resting on the Sabbath, which is for human beings also to preserve creation. He said, Sabbath has a sense of liberation and respite rest to any system that is oppressed and lives in bondage. Sabbath, linggo yan mga kapatid, ang pinupromote niya. Yung utos ika ng pangangalaga, siyempre ng planeta, ay tuloy-tuloy yan sa pagtuturo ika ng kapahingahan sa araw ng Sabat. Pero linggo yan nga yun, linggo, yung Sabat na yan sinasabi nila. Para itong kapahingahan nito ay, itong kapahingahan to ay system that is oppressed. Ha? That is oppressed. Sino ba ang nag-oppress? Sino ba ang naninigil? Sino ba ang naninigil? Di ba Roman papacy nung Dark Ages? Kaya lang sa loob nila magsabi, eto kapahinga nito ay para doon sa mga na-oppress o nasigil. Sino ba ang nanigil in the first place? Di ba sila? Di ba? At yung mga nabuhay sa pagkalipin, sino ba ang naging dahilan para yung marami nabuhay sa pagkalipin? Sino din? Di ba? Ayan. Our relationship toward creation is similar and comparable to our relationship as human beings. And toward the other is the relationship of fraternity and fraternity. Ayan, fraternity. Nasa kanilang katuruan. Okay? Yan po yun mga kapatid. Ginagawa nilang webinar.
sa maraming tao, lalo sa bansang Amerika. Ito naman yung 17 na Sustainable Development Goals ng United Nations. Within 7 years, accelerated transformative actions to achieve Sustainable Development Goals. Ilang taon na kailangan daw ng United Nations? 7 taon, starting this year, 2022. So pagdating yung 2030, lakad na lahat, kasama na dyan ang, hindi naman natin sinasabi kung anong petsa, yung Sunday law, pero maging handa tayo lahat. Kasi yan talaga ay pinapass forward nila. At yan ang sinabi ng Spirit of Prophecy. The final movements will be rapid ones, magiging mabilis. Kaya dapat maganda ang bawat isa. No? O yan, changes in the world. Sino din na may sabi? At anyway, ano ba yung una doon sa 17 Sustainable Development Goals? Mababasa nyo naman sa website nila. Unang-una dyan, na nakapukaw ng aking pansin ay eradication of poverty. Mawawala na raw ang alin? Kahirapan. That is an impossibility. Hindi mangyayari yan. Pero doon nga sa kanilang predictions, you will own nothing and you will be happy. So end of poverty, it means you are a slave. Kasi maghihintay ka lang ng rasyon ng ayuda. You are a slave. No? Over the next 7 years to redouble our efforts. Yan o, nagmamadali sila. Redouble. Diba? Redouble our efforts. Kaya lahat ng uri ng kanilang ginagawa ngayon, pati pananakot, ay nagyayari. Oh. Heads of state and government must recommit to 7 years. Yung mga leader ng gobyerno, mga kapatid sila nagsasabi dyan, ha? Yung mga puno ng mga gobyerno ay mag-recommit doon sa 7 years kasi nagre-reklamo sila. Kasi 2015 pa yung kasunduan. 8 years na lumipas. So simulan ulit natin ngayon yung renewal. Nainip na sila dyan, mga kapatid. Nainip na. Almost, yan yung binabanggit ko. Almost 8 years have passed kasi 2015 pa yan eh. 2023 na. So almost 8 years, sinasabi nila, to achieve the 2030 agenda for sustainable development. Diba? Sila may sabi niya. Today, the halfway point to 2030, the promises in peril, the fundamental shift is needed. Yan, pansinin nyo yan. Ang kailangan ngayon, kasi nasa panganib na yung pangako ng 2015. So, anong kailangan? Fundamental shift. Pag sinabing shift, pagbabago. Paglipat mula doon sa dati. Shift, fundamental shift is needed. At it is needed now. Kinakailangan na ngayon yan. Kaya nga yung ginagamit nila sa pagbabalita, yung climate crisis, sabi nila, the era of global warming has ended and the era of global boiling has arrived. Tapos sinasabi nila, magkakaroon ng posible yung climate lockdowns. Okay? Kung nakaraan lang yung window. Ngayong panibago naman, meron ng bagong COVID variants. Yun naman ang pinalabas nila ngayon. So, pinakita rin mismo ng Presidente ng Amerika na si Biden na kinakailangan na talagang gawin ko yan at magbigay ng pondo, panibagong pondo para sa panibagong vaccine sa panibagong variants ng COVID. Ngayon, itong senador naman na si, nakalimutan ko rin talaga pangalan, hindi pwede yan. Yeah? May kumapapag talaga sa kanya kasi hindi pa natutuhanin yung sinasabi nila. Di ba? Natutuklasan pa lang na variants, pero ngayon sila magpupondo na para doon. Imagine nyo yan mga kapatid. Ngayon, ito nga. Sabi ng United Nations Environmental Sabbath Service. Tingnan nyo yan. Only one Earth. A United Nations Environmental Sabbath Earth Rest Day. Vulgar na sila, di ba? Merong kapahingahan ang ating planeta. We want to rest. We need to rest and allow the earth to rest. Kailangan natin ng kapahingahan. Kailangan natin ngayon ng kapahingahan. At pahintulutan natin ang ating planeta na makapagpahinga. Anong araw yan? Linggo, sinasabi nga nila eh. Yun yung Sabbath. Ano ba? We declare a Sabbath. United Nations. We declare a Sabbath a space of quiet for simple being and letting be, for recovering the great forgotten truths. Idinideklara daw nila yung Sabbath yan ngayong linggo para ma-recover natin, maibalik natin yung dakilang kinalimutan katotohanan. Wow! Nakalimutan daw yung linggo. Ano ba yung kinalimutan ng tao? Sabado, hindi linggo yan, mga kapatid. Ha? So, ngayon,
Hindi na sila takot. Dati, noong 1980s, tinatanggi pa nila na merong movement para isulong ang Sabbath rest sa buong mundo. 1980s yung tinatanggi nila, todo tanggi sila. Kaya mali-mali daw yung writings ni Ellen White tungkol sa pagpupush, merong movement about Sunday rest. Pero kayo, nandiyan na. Hindi na sila nahihiyak. Sabihin ng diretso. See? Kaya yung Revelation 13, mga kapatid, about the mark of the beast, tandaan ninyo, malapit na yan. Ngayon, yung panunilita kanina, buying or selling, ang walang tanda, hindi makapagbili, pakinggan natin kung kanino namang bibig ng galing. Ito'y galing kay Pope Francis. Sabi niya, we must also celebrate rest, especially from buying and selling, by returning to a focus on keeping the Sabbath. Yung sinasabi mismo ng Biblia, yan mismo ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Dito sa pag-celebrate ng kapahingahan, especially sa commercialism, buying or selling. Bumalik tayo sa pagtutuon ng pansin sa pangingilin ng Sabat. Yan nga yung linggo. Nakita nyo yan mga kapatid? Tapos yung mga nagsasabi pa, malayo pa pagdating ng Panginoon. Tama siya. Siya yung tao sa parabol na sinasabi ng Panginoon na may alipin siya na sinabi sa kanyang puso pagtatagal pa ang Panginoon. Tama siya, brother. Isa yun sa mga alipin sa parabol. Ha? Mga kapatid, ang tanging natin gagawin araw-araw manalangin tayo. Na kung dumating man yan, tayo ay maninindigan katulad ni Elias. Kung anong sinabi ng Panginoon. Kaya nga ito ngayon ang sabi sa mga katulad namin na nagle-lecture ng ganito. Sabi ni Dina White, Brother Ed, heretofore those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. Yan. Ang bansag nila sa amin, alarmists. Meron pa, Brother Jude, eventists. Natutuwa ako sa mga bansag nila. At least hindi alarmist. Nung panahon ni Noe, anong tawag sa kanya? Fanatics. Di ba? Kanya-kanyang bansag lang yan. Siyempre, ganon. Baka nalaso ng isip nila ng kaaway. Okay? Yun. Itong ginagawa natin, pangangaral ng ating misyon. This is the mission statement of the Seventh-day Adventist Church. Nagtataka ako. Mission statement natin, bakit hindi nang gagaling? Hindi ba una nagsisihin yung sa taas? Bakit hindi ito ang primary focus ng marami sa atin? Bakit ang focus ay sumba sa araw ng Sabat? Kasi kanina, Sister Josie may tumawag sa akin, pinsan ko. Kinuwento niya, yung isa nating pastor ay nag-lead ng Zumba araw ng Sabat sa kanilang retreat. Kaya yung kanyang asawa nakipagtalo sa marami na mga elder na pabor sa ginawa ng pastor. Grabe yun. Zumba. Di ba? Araw ng Sabat. Kaya totoo yan, yung mga sayawan ngayon sa mga churches, mga pinamumulaan ng kabataan. Ibang klase ang koryo. Sa mga nanonood talaga ng araw, pinapakita ko yan dun eh. Ay, grabe yung mga choreography. Nakaka-boring. Ibang klase, di ba? O ngayon, sabi pa rito, but when Sunday observance shall be enforced by law, and the world shall be enlightened concerning the obligation of the true Sabbath, then whoever shall transgress the command of God to obey a precept which has no higher authority than that of Rome will thereby honor popery about God. Kapag sinabatas na yung araw ng pangingin ng linggo, mga kapatid, at sinunod pa rin ng tao yan, pinaparangalan nila ang kapapahan kaysa sa Diyos. Yan yung pagsamba sa ayaw. Dahil ang pagsunod sa batas na hindi batas ng Diyos, pagsamba sa gumawa ng batas. Yan po yun. Ngayon, dito tayo sa pagtatapos natin. In the 18th chapter of the Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Pansinin nyo yan. Merong tinuturing na bayan ng Diyos na nasa communion ng Babylon. Sino-sino yung mga yun? Sabi rito, without doubt in the various churches. Sige, basahin ko ng buo. According to the scriptures, for the scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt in the various churches professing Protestant faith. Ayon daw ika sa banal na kasulatan, marami
sa mga anak ng Diyos ay nasa Babylon Communion pa. Ano sabi ko sinabi Babylon Communion? Nandoon pa sila nakikisalamuha sa Babylonia. Ano yung Babylonia? Yan yung pinamumunahan ng papacy. At yung mga iba't ibang Protestant denomination na nalasong yung isip sa doktrina. Lahat nalasong. Kasi linggo ang Panginoon nila. Naniniwala din sila sa immortality of the soul o kaluluwang walang kamatayan. At saan ka matatagpuan? No? Ang malaking bilang ng mga tagasunod ni Kristo. Saan daw matatagpuan ang malaking bilang ng mga tagasunod ni Kristo? Walang kaduda-duda nasa iba't ibang iglesia. Kaya yun sinasabi natin. Maraming mga lingkod ang Diyos sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Di natin sila kilala. Ang Diyos ang nakatabasa ng kanilang puso. Kaya nga tayo ang nananawagan na magsilabas sila doon. Sa pamamagitan ng mensahe ng 3 angels messages. At itong 18th chapter, ano ba sinasabi sa chapter 18 verse 1? At bumaba ang ibang anghel mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at naliwanagan ang buong lupa. Sinong anghel yun? It is the latter rain power. Yung pagbuhos yun ng huling ulan. The latter rain power will produce the loud cry o malakas na sigaw. Kaya maliliwanagan ang lahat. Kaya ang sabi doon, maliliwanagan ang buong lupa. At anong mensahe yun? 3 angels pa rin. The third angel's message especially. The loud cry or the latter rain power will amplify the message of the third angel. Pag sinabi i-amplify, palalakasin, di ba? Para sa mga speakers, amplifier. Ang gawain ng amplifier, palalakasin niya yung audio. I-amplify. So, yung mensahe pa rin natin sa huling araw na ito, 3 angels message, especially the third one. And it will amplify, palalakasin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag naibuhos na ang huling ulan. At doon maliliwanagan ang iba't ibang mga anak ng Diyos sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Tandaan niyo yan mga kapatid. Itutuloy natin. God has jewels in all the churches. Ano ba pag sinabing jewel? Mahalagang bato. Yes, malalim din. Pag sa jewel, mahalagang ano yan, bato. Mga mahalagang gems. Maraming mga jewels ang ating Panginoon sa iba't ibang iglesia. Kaya nga, hindi para sa atin na magkaroon ng sweeping denunciation. Alam niyo, di ba? Sinasabi, ang Seventh Day Adventist lang maliligtas, lahat ng wala dito, walang kaligtasan. Mali yun. Kailangan hindi nagiging tama yun. Isang Adventista na walang muwang sa turo yun ng Biblia. Ang nagsasabi ng gano'n. Sabi ba rito, God has children, many of them in the Protestant churches, and a large number in the Catholic churches, who are more true to obey the light and to do to the very best of their knowledge than a large number among Sabbath-keeping Adventists who do not walk in the light. Eto, pansinin niyo ang comparison. No? Ang nagsasalita ay propetisa ng Diyos. May mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya sa Protestant churches. Yung malaking bilang ay mula sa Catholic churches. Diba? Kaya may pag-asa ang lahat. Kahit dulo yan, nakikita kasi ng Diyos yung puso ng mga tao yan. Na kapag nung una pa lang, nalaman na nila ang totoo, susunod yan. Di ba? Kailang kulang kasi sa mga ngaral. Bakit? Kaya nga ito ang comparison ni Ginang White. Yung mga mananampalatayang ito mula sa Protestant, sa Catholic churches, ay higit, take note, ay higit na totoo na sinusunod nila yung liwanag. Sinusunod nila ayon sa pinakamagandang paraan ng kanilang pagsunod kumpara sa mga malaking bilang sa malaking bilang ng mga Seventh-day Adventist na hindi sumusunod sa liwanag na meron sila. Di ba, Brother Cesar, malungkot yun? Mas magaling pa sumunod. Eto mga konti lang yung alam na liwanag. Di ba?
Ay, naalala ko nga lagi yan, yung lola ko. Lumaki ako sa lola ko sa probinsya. Roman Catholic, no? Kapag nagro-rosaryo talaga ang lola ko, hindi ko malilimutan, mga 10 years old yata ako na. Tuwing alas 6 ng hapon, regular yan, Brother Joseph, regular. Kasama ko lola ko, ako yung taga-bilang ng bilog-bilog, rosaryo. May mga bilang pala yun eh. Kung anong station ka na, ganun yun, di ba? So, kasama lagi ako niyan. Tawag lagi ako ng lola ko, orasyon na! Halika na! Orasyon, yun nga yung panalangin. See? At kapag merong prosesyon ng mga santo doon sa bayan, sinasama ko ng lola ko. Gabi, prosesyon ng mga rebulto. Paglalakad kami mag-ikot sa bayan, kahit umaambon, may hawak akong kandila. Ganon kadiboto yung mga Roman Catholic. Dahil yun ang alam nilang tama. Yun yung alam nilang tama. Kaya walang sino mang karapatan sa atin na humusga ng sino ng tao. Dahil tayo nga na nakaalam ng katotohanan, malaking bilang sa atin, large number, hindi lumalakad ayon sa liwanag. Alam mo na liwanag, di mo masusunod. Ako sasabihin ko, of course, we are privileged. Tayo yung depositary of God's truth. Dito yun sa Seventh-day Adventist Church. Ito lang yung church ng Panginoon na gagamitin sa huling araw. Pero hindi ka ibig sabihin na dahil dito kaligtas ka agad. Ibang doktrina yung gano'n. Dapat lumalakad ka sa liwanag. No? This will see the battle coming. At tinutukoy na this, yung mga lalabas sa Babylon Communion, Protestant Catholics, this will see the battle coming and will give the trumpet a certain sound. Wow! Sila pa mismo, kapag kaya binanggit ko kanina eh, once they declare yung Sunday law, sila mismo ang lalaban dyan sa kanilang mga grupo. No? Sila mismo ang mag-iihip ng kanilang mga trompeta. When the crisis is upon us, when the season of calamity shall come, they will come to the front. Sila mismo mga lumabas sa Babylon Communion, sila mismo ang nandun sa harap para ipaglaban kung ano yung katotohanan. Ipaglalaban nila na ang Sabat ng Panginoon ay Sabado, hindi Linggo. Dahil nabuksan ang kanilang isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng laterin. They will come to the front, gird themselves with the whole armor of God and exalt His law and adhere to the faith of Jesus and maintain the cause of religious liberty. Yeah? Bibigkisan nila yung kanilang mga sarili na alin ng sandata ng Diyos. Diba sabi sa Efeso 6, ibihis ninyo ang buong kagayakan ng Diyos. Put on the whole armor of God. Ganyan ang gagawin ng bayan ng Diyos na lumabas sa Babylon Communion. At pananatilihin nila yung pananampalataya ni Jesus at ang religious liberty. Di ba kanina, diin ako ng diin sa sinasabi ni Pope Francis na alin, hindi dapat bigyan ng karapatan ang sino man din tayong lahat ay nakatali. Ito ang ipaglalaban mismo ng mga galing sa kanya, kalayaan sa relihiyon, religious liberty. Hindi mo kami pwedeng diktahan. Natuklasan namin kung ano ang totoong sabat. See? Tayo ang sisigaw nun. Tayo ang sisigaw. Pero kami, pakilabas ng charger, baka hindi na makasigaw ito. Wala na eh. Lobat na. Okay, so ito, tuloy natin. Yan. Matapos na rin tayo. 3 slides lang ito. Brad, pagsama, Brad. Mention, Brad. Yan. There are many souls to come out. Tingnan nyo sa unang bungad pa lang, maraming mga kaluluwa na lalabas of the ranks of the world, out of the churches, even in the Catholic Church, whose seal will far exceed that those who have stood in the rank and file to proclaim the truth heretofore. For this reason, I know that 11-hour laborers will receive their payment. Yung mga lalabas sa iba't ibang relihiyon, lalo na sa Roman Catholic Church, na yung kanilang alam, yung zeal, yung kanilang init sa pananampalataya, ay hihigitan pa ang mga Adventist. Yan ang tinutukoy dyan. Your zeal will far exceed than those who have stood in rank and file. Tayo yung nasa rank and file. Pero hihigitan nila yung alam na yun.
para i-proclaim yung katotohanan. Kaya sa ganitong dahilan, yung 11-hour laborers ay tatanggap din ng kanilang sweldo. Ibig sabihin ng symbol, kaligtasan. Sila po yung mga lumabas sa Babylon Communion ang tinuturing ng Biblia na 11-hour workers na ginamit ni Jesus sa parable sa Matthew chapter 20. See? Bakit? Nasaan sa panahon ito? This is the implementation of the mark of the beast. Nasaan tayo nito? Ang liwanag na binigay ng Diyos sa mga Seventh-day Adventists, when papal Sabbath will be enforced, ang gagawin ng mga Adventist dapat tumakas na mula sa syudad. Saan papunta? Sa kabundukan. Yun yung liwanag sa atin. Kaya tanong ng iba, sino ba mangaral dito? Yan yung 11-hour workers. Sumunod muna tayo sa Diyos. Dami natin dahilan. Sino ba mangaral? Sabi ng Diyos, lumabas na tayo. Kaya lumusigi na tayo dito. Kaya lang sabi niya sila, ang pumunta sa harap. Kumbaga success. Hindi naman piyo dapat. Lumalaban sila sa katotohanan. May meaning, handa nilang tibuhin sa kanilang buhay. Pero tandaan niyo, ang sinasabi rin ng Spirit of Prophecy, walang mamamatay sa maliligtas. Ang Panginoon lang nakakalam kung sino-sino. Hindi pa paitulutan ng Panginoon na yung mga anak niya from invisible church at visible church ay makaranas ng kamatayan sa panahon yun. Walang mamamatay na ligtas. Dahil pag pinahintulutan ng Panginoon, ang sabi ni Tina White, magkakaroon ng pagtatagumpay ang kaaway. Kaya kasi sinasabi sa Spirit of Prophecy, their sword is just like a straw. Yung kanilang mga sandata ay magiging parang gayamit. Makakapatay ba gayamit? Hindi, siyempre. At yung mga habulin ng mga anak ng Diyos, ipagtatanggol ng mga anghel mismo na nag-anyong tao. Hindi yun mga kapatid. Kaya walang mamamatay. Walang mamamatay. So ito yung 11-hour workers, sila yung mga galing sa Babylon Communion. Ayan. At dahil nga dito, sa mabigat ng mga pagsubok na ito, dito mapapatunayan yung tunay at peke. Yung ngayon appear to be genuine, na parang totoo, will prove to be base metal. Diba? Parang wala, mahinang klase lang pala. At dahil, instead of being strengthened and confirmed by opposition, threats, and abuse, they will cowardly take the side of the opposers. Yeah. Kaya marami sa atin, iiwanan tayo eh. Magiging kakaunti na lang. Pag nangyari yung mga bagay na ito, no? To stand in the defense of truth and righteousness when the majority forsake us. See? To fight the battles of the Lord when champions are few. Kukunti lang talaga. Kukunti lang ang gusto maging tapat. Kukunti lang ang gusto maging mekeyas. Bakit? Takot sila sa mas marami. Ayaw nilang mahirapan. Yun yun. Kaya, dadanas tayo ng pag-usig, pero ang punto, hindi tayo pababayaan ng Panginoon na matay. Yun lang yung mga kapatid. Okay, ito yung ating conclusion. Ito yung sinasabi ng Amerika ngayon, kumikilos. Isinasagawa niya ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paligid at pinasasambay niyang lupa. Paano pasasambay ng lupa? Sa pamamagitan ng batas. When it comes to issue of worship o pagsamba, hiwalay yan dapat sa government. Pero dito sa context, magkasama ng Church and State. Bakit? Sinabi mismo ng Pope Rome. Kailan? Last year sa Kazakhstan. Pagsamahin na yan. At yung mga papists, yung mga tagasunod ng Papa, dyan sa malaking bahagi ng Amerika, lalo na yung mga leader sa mga bansa, mga mambabatas, yun ang kanilang direksyon. Walang kwenta yung separation of Church and State. Naririnig nyo na ngayon ang boses ng papers. Yan na yun. See? Hindi natin alam kung kailan, walang pensa, walang araw, walang oras, pero yung mga events nandiyan na. Yun ang ating pagandaan. Okay? So, bago ako tumanggap ng mga tanong ninyo o paglilinaw, Brother Bright, Sister Ivy, kung meron kayong na-schedule ba? Na ulit? Sila na. Okay, sige po. Tawagin natin si Brother Bright at Sister Ivy para umawit ang handong na awitin sa ating Panginoon.